Unang-una pala, first salvo. Nako, iba na amoy ko rito. May laglagan na. Napapansin nyo, di ba? Tagal lang binanggit to si Tambi. Kaya ito, ikaw, Pinky Lacson, huwag kang magyayabang. 2 buwan nga kayong nabakante, hindi nyo pinursu. Ang tagal na pong sinasabi itong si Tambi. Sinabi na nila Saldico, sinabi pa nila Gutesa yan. Pero ngayon lang kayo papasok. Pero parang nahimasmasa na si Pinky, ha? Nagkakagulo na po ang Malacanang. Nilalaglag si Tambaluslos. Ginawa raw ito ni Romualdez sa pamamagitan ng mag-asawang kontraktor na Curly at Sara Diskaya na nauugnay sa anomalya. We would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Diskayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former Speaker and the Diskayas. Yo, anong masasabi mo dyan? Tanga! Bakit naman tanga? Sinong tanga? Tinawag ng bakla, tinawag mo pang tanga. Hindi po si Pinky Lacson yung tinasabi kong tanga. Si Tambi. Ang tagal na po natin sinasabi. Oh, bago pa mag-October of last year. Kasi nadidinig na natin ito. Alam nyo, kumbaga sa mga drug lords, nagkakalaglagan talaga yan. Pag umamoy ang baho, hindi po pwede walang malalaglag. Hindi po pwedeng walang magtatraidor. Sinasabi na natin, unahan mo na Tambi, magsalita ka na Tambi. Eh ngayon, ikaw nilalaglag oh. Di nyo ba napapansin? Iba na tono ni Pinky. Iba na tono nitong mama na ito. Tingnan nyo ang mata. O, iba na, di ba? Di ba? Dati panay iwas kay Tambi. Ngayon, siya na. Naamoy nyo ba yung naamoy ko? Naamoy nyo? Ano? Sige, lagay nyo sa comment section. Anong naamoy ko? Amoy bakla? Bakit naman napunta? Coach, galit ka sa bakla? Hindi. Oh, kasi kasamahan namin si Sir Jack, di ba? May bading yun eh. Kaya tatanungin ko, ano ba tingin mo talaga dito? Bading ba to? Hindi. Pero wala po kaming problema sa bakla o sa bading. Kasi hindi naman lahat ng bakla bading. Yung iba guding. Asar kami dun sa bading. Ano ba yung bading? Bad na bakla. Yung tipong nililigaw-ligaw yung yung investigasyon, yan bading yon. Hindi guding yon. Tuloy po tayo. Iimbitahan daw ng komite ang may-ari ng property. I'm trying to arrange a meeting with her, and kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir. Yung may-ari, yung Alam mo, ngayon mo lang naisip yan. Ang tagal na po sinasabi yan patungkol kay Diskaya at yung connection ni Diskaya at saka Di ba kayo nagtataka? Bakit ngayon lang? That is almost public knowledge. Alam na ng taong bayan, Blue Ribbon Chairman, ngayon mo lang malalaman, ngayon mo lang naisip na tanungin yung may-ari. Ako, napapaisip ako talaga eh. Bakit? Anong nangyayari ngayon? Bakit dati panay ang iwas kay Tambi, ngayon dumadating na doon? Alam nyo, meron po isang matinding dahilan dyan para sa akin. Pinakadahilan, ang pinakarason, bakit ganito na ang tono ng senador. Sorry, Pinky. Naniniwala ako hindi ka bakla. Bakit bago nagtono ang senador na ito? Kasi natunugan nila yung natunugan ko. Yung nagbulong sa aking bubuy. Yung reliable source na nagsabi sa akin, may tunay na attempt para ipa-impeach si Bongbong Marcos sa Kamara. So naramdaman siguro nitong mga ito, di umano, lintik ka, ilalaglag ako. Alam naman natin sino ang hari ng Kamara. Sino ba ang hari ng buhaya? Sige, ilagay nyo nga sa comment section. Sige, tanong, sino ang hari ng buhaya? Alam to buong Pilipinas. Wala kang alam sa politika kung hindi mo alam to. Pero kahit grade 6, alam to. Diba? Yung pinsan niyang si Romualdez. Walang galaw ang Kamara nang walang go signal. So siguro naisip nila, ba't lintik to lalaglag ako. Okay? Galaw, Ping Lacson. Remember this, si Ping Lacson at si Tito Soto wala sa survey. Wala yan, biglang nanalo. Pare-parehas yan. Si Tito Soto, si Ping Lacson, si Biam Aquino, at saka si Kiko Matching, wala sa survey, biglang nanalo. I-remind ko rin ulit kayo, ang ganda ng investigasyon ng ginagawa sa Blue Ribbon sa pangunguna ni Senate President Chis Escudero before at saka ni Marcoleta as Blue Ribbon Chairman. Nung napupunta na kay Tambi, pinalitan nung dalawa, nagka-leche-leche na po ang investigasyon. Tapos nawala na. Ngayon babalik. Tapos parang hero si Lacson. Hero! Ay, magpaliwanag ka, Tambi. Naniniwala kayo? Nagkaroon na yan ng go signal sa ibabaw. Napag-usapan. No, sige! Ito ay aking isip lang ha. Isip ko lang, hindi ko sinasabing eto ang nangyari. Pero ito ay posibilidad na nangyari. Alam naman natin na ang Pilipinas ay may tagal ng under sa oligarch. Sa mga mayayamang, super yaman,
ultra luxury, ultra rich, parang ganun, ultra wealthy, ultra business, lahat ng ultra na may influence sa politika ang humahawak sa Pilipinas. Sinabi yan ni Libiste. Alam nyo, sabi niya, hindi po trapo ang nagpapahirap sa Pilipinas. Hindi korupsyon. Ang pangunahing nagpapahirap sa Pilipinas, mga oligarch. So, ibig sabihin, may say po ito sa direksyon. Posibleng isa ito sa dahilan sa pagbabago. Kailangan may malaglag dyan. So, siyempre, titignan mo muna, suportado ba tayo ng ganito? Suportado ba tayo ng ganitong tao? Suportado ba tayo ng sundalo? Suportado ba tayo ng ganyan, bago mauwi sa ganyan. Lahat naman yan ay aking opinion lang. Pero yung nadidinig natin na impeachment, matindi po talaga yon. May-ari para talagang at least pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Discayas and the former speaker. Ayon naman sa abogado ni Romualdez, walang alam o kinalaman sa mga transaksyon si Romualdez. Hindi umano nito nakausap ang mga Diskaya at nakilala lang sa mga ulat sa media. Wala aniyang basihan ng ulat na ginamit ang mga Diskaya bilang front sa pagbili ng mga ari-arian. Inulit din ng abogado ang nabanggit umano ni Curly Diskaya sa komite noong Setyembre na ginagamit lang ang pangalan ng dating speaker nang hindi niya nalalaman. Hinihimok rin ni Lacson ang kapwa senador na si Amy Marcos na sumipot sa Lunes. At teka muna. Doon muna tayo sa kabila. Itinatanggi ng abogado ni Romualdez yung sinasabi ni Lacson. Siyempre, alam na namang aminin niya yun. Di anong klase siyang abogado? Depende na po yan kung seryoso talaga. Dahil sa isang banda, sinabi natin kanina na posibleng nagkakalaglagan na, pero posible din, pinapadama na naman tayo nitong gobyerno na ito. Itong gobyerno natin ito, parang manliligaw. Diba? Meron kayong mga manliligaw nyo. Naalala nyo nililigawan nyo dati. Nanliligaw sa inyo, sa mga kababaihan. Lahat ipapangako, pati yung araw ipapangako, pati bituin, buwan, hindi naman kanya ipapangako. Pag napasagot ka na, pag naaangking ka na, wala nang lahat yun. Ganyan ang ginagawa ng gobyerno. Napapansin nyo ba? Paligaw-ligaw ang investigasyon. Magsasalita ng Merry Christmas. Maraming makukulong. Pero wala namang nakulong. Si Diskaya lang. Wala namang big fish na nakulong. So abang-abang muna natin anong style nito si Pinky Lacson. Diba? Posibleng nagyayabang lang yan eh. Pero pagdating sa Lunes, pagdating sa hearing, harang naman sila ng harang. Huwag muna nating husgahan. Pero kung ito'y talaga, ako po very positive ako dito na maganda po talaga ang 2026 natin. Nakakaramdam talaga ako at may nadidinig ako, nagkakagulo na po sila sa loob. Kasi mahihirapan sila talaga for the impeachment of BP Sara. Bakit? Nag-negative si Bongbong Marcos sa survey. Si BP Sara umakyat pa, umangat. So ibig sabihin, ayaw na ng taong bayan kay Bongbong Marcos. So posible, maraming congressman ayaw nang madikit doon sa magpinsang Bongbong Marcos at Romualdez. So malabo, lumalabas ang impeachment ni BP Sara. At eto, posibleng mabaligtad. Posible lang po dahil nararamdaman na nila ang lakas ni BP Sara. At doon maglatag ng ebidensya laban sa kanyang pinsan. Sa halip na maliitin nito ang kredibilidad ng Blue Ribbon. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or Flood Control Project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang mayaambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya. Ayan. At walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. Ayan. Yan, sinabi mo yan, ha? Hindi, kasi sisingilin kita. Dahil aalala nyo, pag nagsasalita nga sila Marcoleta, kinokontra nyo. Kaya nga walang pinatunguhan eh. Nanggaling sa'yo yan. Dahil aaraw-arawin kitang tatawaging bakla. Bakla. Pag sinabi mo yan, hindi mo pipigilan si Amy. Hindi mo pipigilan yung investigasyon na magbibigay ng ebidensya laban kay Tambaluslos. Kung gagawin nyo yung katulad nung pagdinig before, nagka-leche-leche, nagka-loko-loko, wala tayong pinatunguhang big fish. Puro kayo fall guy. Ang magnanakaw na sa Congress, napunta kayo sa Senado, mga kasamahan nyo nilalaglag. Anong nilalaglag? Mga
mga nasa DPWH, mga engineer, mga contractor. I have nothing against it. May kasalanan din sila. Pero nawala tayo sa issue eh. Ngayon, pag nagsalita si Marcoleta, pag nagsalita si Amy, at nagbibigay ng ebidensya, pag kukontrahin yung dalawa ni Tuta Soto, araw-arawin ko tawag sa bakla, pati si Tito Soto, bakla, bakla, bakla. Eh wala kayong paninindigan. Ay antayin muna natin. Bago natin tawag-tawagin ng bakla ito. Kasi baka naman tuluyan. O di ibig sabihin, pag natuloy, hinayaan nila si Amy, in short, tambalos-los, nilaglag ka na. Patuloy mo na yung impeachment. Ha? Patuloy mo na yung impeachment kay Bongbong Marcos. Pero kay Sara, hindi ka na. Wala nang didikit kay Sara. Wala nang papanig pa nakalabanin si Sara. Unless na lang tanga ka talaga or komunista ka. Eh siyempre, yung mga komunista galit kay Sara eh. 'Di ba? Kasi ginigipit sila. Pero kung ikaw ay may political ambition pa, hindi ka papayag na madikit at kalabanin. Madikit sa Marcos at kalabanin ng si Sara.